A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, pagpugay, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Inulit ko mga kapatid sa Islam, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa marangal na Quran, alladhina hum ala salatihim daimun. Sila na sa kanilang mga salah ay palagian. Pinuri sila ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa huli ng aya sinabi, ulaika fi jannatin mukramun. Sila doon sa paraiso ay pararangalan. Sino sila? Yung palaging nagsasala. Sa isang aya sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ala lisan Isa ibn Maryam, sa dila ni Jesus na anak ni Maria, sinabi niya, wa awsani bis salati waz zakat ma dumtu hayyan. Panginoon ko, payuhan mo ika ako ng salah at zakat hanggang ako ay nabubuhay. Sa isang aya sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. At sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang sa dumating sa iyo ang yakin. Ang yakin sa translation, ito daw ay katiyakan. Pero sa tafsir, sinasabi ito ay ang kamatayan. Sasambahin mo ika ang iyong Panginoon hanggang sa dumating sa iyo ang kamatayan. Mga kapatid sa Islam, ang mga aya na ito na binasa natin ay mga patungkol sa pagpapaliwanag, pagpapaunawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala kung paano ang manatiling matatag sa pagsamba na siyang pag-uusapan natin inshallah sa mabiyayang hapon na ito. Si Ibn al-Mubarak ay kilalang imam. Isang araw tinawag niya ang kanyang mga mag-aaral, estudyante, dahil siya ay may kilalang sheikh na malapit ng pumanaw, ala farash al-maut. Sabi niya, halika kayo ika, puntahan niyo ang sheikh na ito dahil malapit ng pumanaw, samantalahin niyo at humingi kayo ng payo. Ngayon na, bago pa siya maglakbay o umalis dito sa mundo, puntahan niyo siya, humingi kayo, samantalahin niyo ng napakagandang mga payo sa kanya. At pumunta ang kanyang mga estudyante doon sa sheikh na yon, na inutusan sila ni Sheikh Ibn al-Mubarak, rahimahullah. Pagdating doon, natagpuan nila ang Sheikh at nasa malubhang karamdaman at nagsalita lang ng dalawang payo para sa kanila. Ito ang sinabi, andartukum sawfa. 2 words. Payo. Ano yun? Ang sabi niya, kayo ay pinag-iingat ko o binabantaan ko kayo. Yun yung andartukum. Binabantaan ko kayo. Kanino o saan? Sa sawfa. Sawfa. Hindi saifa. Sawfa. Pinag-iingat ko kayo sa sawfa. Ano yung sawfa? Obviously, Arabic terminology ito na ikinakabit sa mga verb, sa mga fi'il, pagka hindi mo pa gagawin yung isang fi'il. Pag gagawin mo yung fi'il in the future, sawfa akra, magbabasa ako, insha'Allah. So hindi mo pa ginagawa, inilalagay mo yung sawfa. Ito yung sabi ni Sheikh. Pinag-iingat ko kayo doon sa salitang sawfa dahil hindi nyo gagawin yung mga pagsamba na iuukol nyo kay Allah. Subhanallah. Ang binibiktima nito, mga kapatid sa Islam, itong sawfa nito o tulul amal, ay mga taong sabihin nating mahal si Allah, religious, gustong maging matuwid na Muslim. Pero biktima sila dahil hindi nila nagagawa yung pagsamba. Paano? For example, maghihijab ako pag may asawa na ako. Masya Allah. Pag may asawa na ako, maghihijab ako. Inshallah. Yung proper na, hindi na lumalabas yung mga
kulot na buhok dito, ano mang meron dyan. Pagka nakapag-hajj na ako, kumpleto na sala. Pag nangyari to, gagawin ko yung pag nangyari yan. So, tumitingin sila dun sa future at hindi pa nila ginagawa yung isang gawain na nakakalugod kay Allah. Bakit? Dahil may hinihintay pa sila mga mangyayari. Oh. Inshallah, pag wala nang gera sa Marawi dun, sala na ako diretsyo. Sabi Duterte, 15 days eh. Pero ano na, 2 buwan na. So pa. Gusto mo sumamba. Hindi ang binibiktima nito, hindi yung malalayo na sa Islam. Yung mga taong gusto magpakatuwid pero hindi pa nila nagagawa. Subhanallah. Ingatan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero mga kapatid sa Islam, meron isang pagsamba na kamahal-mahal ito kay Allah. Hindi mo kailangan magwudu. Hindi mo kailangan maghanap ng qibla. Hindi mo kailangan na magsuot ng magagarang damit. Hindi mo kailangan gumastos. Isang uri ng pagsamba, napakalaking uri ng pagsamba. Ano ito? Ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkakum 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqidh dhahab." Gusto nyo bang ibalita ko sa inyo, ika ang pinakamaganda sa inyong mga gawain, pinakadalisay at pinakakamahal-mahal sa inyong Panginoon, wa arfa'aha inda darajatikum, at pinakamataas sa inyong antas, magpapataas sa inyong antas, at mas mabuti pa ika kaysa sa paggastos ng ginto. Wa khairun lakum min an talkaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqikum. At mas mabuti pa kaysa kung kayo ay may makakatagpo na kaaway at puputulin nyo ang kanilang mga liig o puputulin nila ang inyong mga liig. Qalu bala. Oo, ya Rasulullah, ibalita mo sa amin yan. Yang sinasabing napakalalaking pagsamba na yan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dhikrullahi ta'ala. Ito ay ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita niyo yung muqaddima o introduction ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago niya sabihin yung isang uri ng pagsamba nito. Kung tutusin, yung dhikrullah ay parang magang. Ano bang dhikrullah? Dhikr? Ang dhikrullah ay ang, very simple, pag-alala mo kay Allah sa pamamagitan mo ng pagbigkas, ng pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalul ladhina yadhkuruna Allah wal ladhina la yadhkurun kamathalil hayy wal mayyit. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ang kahilintulad ika ng taong umaalala kay Allah at hindi umaalala kay Allah ay kahalintulad ng buhay sa patay. Parang napakasimple lang ng pinag-uusapan natin, pag-alala kay Allah. Pero tingnan natin, pagmuni-munihan natin, kung gaano ito ikaibigat at anong kinalaman nito sa iba pa nating mga pagsamba. Sa isang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, may dumating daw na lalaki at sinabi, Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam kad kathurat alayya, fa akhbirni bi syai'in. Ya Rasulullah, nag-aaral ako ng Islam at dumami na ika ang mga pagsamba na aking natutunan at nalilito na ako. Magzazakat, magtatahajjud ba sa gabi, magjihad ba fi sabilillah, o anumang ibang mga uri ng pagsamba. Ya Rasulullah, bigyan mo ko ng isang gawain na mananatiling mataas ang aking pananampalataya kay Allah at magiging matibay ako sa reliyon na ito. Again, ano sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanaka rataban min dhikrillah. Panatiliin mong basa ang dila mo sa pag-alala mo kay Allah. Subhanallah. Dhikrillah, ano ito? Magbibigay tayo mga example. Ang dhikrullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, kahit saan ka man naroon. Pag nandito ka, Masya Allah, Qatar, nakita mo yung mga building, Masya Allah.
Allahu Akbar. Ang gaganda ng bagay na nakikita mo, uwi ka sa Pilipinas, Astaghfirullah. Subhanallah. A'udhu billah. Depende, nakakabit na yun sa dila mo. Sinasabi na ang pagpupulong ng mga pinuno ay nakakaepekto sa pagbabago ng kalakaran sa mundo. Pag malalaking pinuno, nag-meeting, after ng meeting, nakaabang yung media, ano kayang pagbabago mararamdaman? Kung napapansin nyo, kung mahilig kayo manood ng balita, pag may nag-meeting na dalawang presidente, bukas, ano nangyari? Nag-meeting lang to, ba't may... Diba? Pero huwag na tayo pumasok masyado sa issue, pero alam ko naiintindihan nyo kung ano sinasabi ko. Lalo kayo. Subhanallah. Pero may pinakamalaking meeting sa kasaysayan ng tao, ang nagtagpo ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Ibrahim alaihi salam. Sino sila? Khalilullah. Kaibigan ni Allah. Saan sila nagtagpo? Layla usriya bi. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng gabi na ipinanig ako ni Jibril alaihi salam o ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangitan, nakatagpo ko si Ibrahim alaihi salam. Si Ibrahim, Propeta Abraham, nagtagpo sila. Ano kayang pag-uusapan? At pagkatapos nito, ano mababago? Subhanallah. At ang sabi ng Propeta, ang sabi ni Ibrahim alaihi salam, pakibigay mo ang aking salam sa iyong umma. Kasama tayo doon. Si Propeta Ibrahim alaihi salam ay ipinararating sa atin ang kanyang salam. Nagsasabi sa atin ng salamu alaikum. Kasali tayo doon. Sinalam tayo ni Propeta Ibrahim alaihi salam. At sabihin mo sa umma mo na ang paraiso at unti-unti niyang dinescribe ang Jannah. At yung lupa ng paraiso ika ay napakayaman para pagsumikapan mo. Doon ika ay may tubig, napakasarap, napakatamis para pagsumikapan mo. At napakalawak ng lupain sa paraiso. Sabihin mo sa umma mo, kasyang-kasya sila. Realty. Lupa. Speaking of lupa, pag OFW, ito yung isang number 1, number 2, number 3 sa listahan natin. Di ba? Pinagsusumikapan sa dunya. Pero, tingnan nyo ito. Sabihin mo sa kanila, napakalawak ng lupa doon at taniman nyo na. O paano mo tataniman? Ang pagsasabi nyo, ika ng mga papuri kay Allah katulad ng subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Taniman mo yung lupa mo doon. Bawat pagbigkas mo ng subhanallah, ng dikrillah, tumutubo doon ang mga halaman na iyong tinatanim dahil sa dami ng iyong papuri kay Allah. Mahirap magtanim, di ba? Mahirap magpatubo ng halaman. Pero sa paraiso, napakadali. Ano? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Mga kapatid sa Islam, napakahalaga. Itong pinag-uusapan natin, pero isang point pa. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas. Kasi isang beses siya daw ay naiulat na nagsala ng gabi sa masjid. Nakita siya ng tao, yung mga tao sumama sa kanya, nagsala kasama niya at napahaba yung kanyang sala, sumama yung mga tao. Okay? Pagkatapos ng sala, at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag nagsasala sa gabi, talagang inuubos niya yung oras sa gabi. Take note. Ngayon, siguro pag meron kang nakachat, ano ginagawa mo? Dan, sala. May selfie, may picture, dahil nagsala sa gabi. Ilan raka yun? 3 raka, 2 raka, 1 rakaan na may maiigsing sura. Hindi ganito ang senaryo noong panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o lalo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So napagod yung mga tao, in short, dahil sumabay sa kanya, hindi nila expected. Pagkatapos nito, nagsalita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, khudu min al-a'mali ma tatikun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. O kayong mga tao, gumawa kayo ika ng mga gawain at kunin nyo ang gawain, take note na hindi mabigat sa inyo.
Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagsasawa hanggat hindi kayo magsawa. May aral, no? Kasi ang pinakamagandang gawain na turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kahit na konti, basta tuloy-tuloy. Kesa nagtahajjud ka isang gabi, pero ang next tahajjud noon, 2020 na. Kaya nagtahajjud ng 2017 eh. Ang mas maganda, ayon dito sa pagkakaunawa natin sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simulan mo ng 3 rakaah. Kahit na 1 rakaah, witir. Basta gabi, may sunnah ka, palagi. Basta bukas, ulitin ko ulit to. Next, susunod, araw-araw, gabi-gabi. Kesa napagod ka ng isang sala, napakabigat, isang maghapon, at hindi mo para ka na trauma, at hindi mo alam kung kailan kang babalik, wal-iyadu billah. Mga kapatid sa Islam, nagtataka ba tayo, magbibigay ako ng example dito. Kanina pinag-usapan natin dhikrullah, pag-alala kay Allah. At anong kinalaman nito sa mga binabanggit natin pagsamba? Nagtataka ba kayo kung may makita kayong tao, nagsala ng salatul fajr at pagkatapos bibitiw ng salatul dhuhur? Ang salatul fajr bago mo masagawa, puputulin mo ang mahimbang mong pagtulog. At maghihilamos ka, magwuwudu ka na hindi masyado madali kung ikaw ay galing sa pagtulog. Lalo kung taglamig. Mahihirapan ka, maglalakad ka, magbibihis ka, pupunta ka sa masjid, mag-e-effort ka talaga. Kundi kumpara sa salatul dhuhur na halos ready ka na, nasa kalagitnaan ka na ng trabaho at pupunta ka na lang doon para sumama sa jamaah. Magkaiba, di ba? Magkaiba, yes. So, paano yung tao na nagsala ng salatul fajr at bibitiwan niya yung salatul dhuhur, nanonood lang siya ng TV? Bakit? Ano nagtulak sa iyo para magsala ng salatul fajr at ano nagtulak sa iyo para bitiwan ang salatul dhuhur? Nag-iisip na tayo, no? Pero ang gusto kong sabihin dito, ang lahat-lahat ng ating gawain, wallahi al-azim, nakasalalay lang talaga kung gaano mo namimiss o gustong sambahin si Allah. Dahil yung paggising mo na yun sa umaga, yung nahirapan ka na pagsisikap na yon, kasi walang duda na gusto mong makasama doon si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, meron akong gustong unang i-share talaga sa pagtatagpo natin na ito at biyayaan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Abdul Qadir Abbas, tinalaka yung maba'da Ramadan. At si Sheikh Al-Misri, yung tungkol sa paglilinis ng sarili. Puro ito may kinalaman dahil pag-alis ng Ramadan, parang ang hirap bumalik ng tao na pataasin nila yung kanilang pagsamba. Hindi ba? Kaya ngayon, kung talagang gusto natin manatiling mataas ang ating pagsamba, napakadali nito. Inshallah. Ano yun? Ready? Pwede natin panghawakan ang dalawang sunnah na ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inshallah. Basta ngayong araw na ito, umattend tayo ng conference at pag-uwi natin, nabaon natin dalawang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ang mensahe ng conference na yon. Inshallah, gagawin ko yon. Napakadali. Ano yon? Number 1. Ano yung una? Raka'atil fajr. Inshallah, kung nagagawa mo na ito, alhamdulillah, meron ka ng libreng isa. Ano yun? Raka'atil fajr, 2 raka'ah ng salatul fajr. Anong may kinalaman dito? Ito daw ay tinatawag na sunnatun muakkada, sunnah na hindi binitiwan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sinabi niya, tingnan niyo to, raka'atil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Ang 2 raka'ah ng fajr ay mabuti pa sa mundo at anumang laman ng mundo. Sunnatun muakkada. Ang mga sunnah na ito na sinasabi natin mga kapatid sa Islam ay pumuproteksyon sa ating sala.
Ganito ito pinapaliwanag ng ating mga ulama. Lahat ng bagay na mahalaga sa iyo, importante sa iyo, pag nabili mo na, na-acquire mo na, nakuha mo na, gusto mo ng extra protection. Tama, hindi. Yan nga, hindi man ganyan. Pagka bumili ka ng cellphone, kailangan may nakasalpak talaga ng mga protector kung ano-ano binabalot mo dyan. Bakit? Dahil importante yung mahal ng cellphone mo eh. Ganon din sa sasakyan, mga insurance, ganon din sa bahay. Pero kung importante talaga sa iyo ang iyong sala, tingnan nyo to. Napakahalaga pa sa iyo ng sala at gusto mo lagyan ng protection, protector, gusto mo patibayin, ano yun? Sunnah. Dahil kahit kailan hindi mo mabibitiwan ang wajib hanggat meron kang sunnah. Pag dumating talaga sa iyo yung napakataas na tukso, tutuksoin ka ng syaitan at darating talaga yung kahinaan ng pananampalataya, uutusan niyang bitiwan mo yung pagsamba mo, pero nandun yung sunnah para hindi siya makadirekta sa pagpunta niya sa sala mo at hindi maapektuhan. Maaring mabitawan mo yung sunnah, pero yung mga obligatory mo, yung wajib mo, nandun, nasa loob dahil protektado. Subhanallah. Ano yung una sa mga sunnah na sinasabi natin? Sunnatun muakkada, sunnah na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Ang dalawang raka'an ng fajr. Napakadali. Pwede mong gawin kaagad sa bahay bago ka pumunta sa masjid. O di kaya pagdating mo sa masjid, bago ka pumunta dun sa iqama, nakasama yung imam, magdalawa ka na sunnah. Ito yun. At inshallah mga kapatid sa Islam, madali lang ito at inshallah magawa natin to. Hindi pupunta ka, paggising mo, diretso sala ng padyar at pagkatapos, kuha sa kumot, balot, tulog. Napakadali, idadagdag mo, walang kahirap-hirap inshallah. Pangalawa, sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Salatu al-Witr. Salatu al-Witr. Sa sobrang taas ng sunnah na ito, wallahi la yuhafidhu illa al-mu'min. Walang nakakapag-ingat nito, kasabihan nito ng ating mga ulama, maliban ang tunay na nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yun? Na pagkatapos mo ng Salatul Isha, lahat ng sala na nasa pagitan ng Salatul Isha hanggang Salatul Fajr na witir. Ano ibig sabihin ng witir? Mga odd number, mga butal. Kasi yung even, yung 2, 4, 6, 8, ang witir naman ay gagawin mo 1, 3, 5. Ito ang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng sala pagkatapos ng Salatul Isha at sa intention mo na ito ay witir at ginagawa mong butal, ito ang tinutukoy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakinggan niyo to. Sinabi ni Abu Hanifa at ilang mga Hanabila, ito yung pag-aaral ng mga madhab, sila ay nasa opinyon na ang Salatul Witir ay wajib. Nakakagulat, no? Wajib. Ang alam nating sala na wajib ay ang 5. Pero isa sa school of thought ng ating mga ulama na kinikilala, nasa opinion sila na ang Salatul Witr ay wajib. Dahil, anong dalil? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah zadakum salatan wa hiyal witr." Katotohanan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay dinagdagan niya kayo ng sala. May dagdag. Ano yun? At ito ay ang al-witr. Masyaallah. Pero merong ibang mga school of thought at wallahu a'lam inshallah ito ang pinakatama. Al-qawl ath-thani dhahaba asy-Syafi'iyya wal Malikiyya. Si Imam Malik at kanyang mga estudyante, si Imam Shafi'i at kanyang mga estudyante, ito ang kanilang opinion. Ang Salatul Witr ay sunnatun muakkada. Ito ay sunnah na hindi talaga binitiwan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ano kanilang dalil? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha witrun yuhibbul witr fa'awthiru ya ahlal Qur'an." Katotohanan, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Allah ay witir. Sapagkat si Allah ay al-wahid. Nag-iisa. Wa yuhibbul witr. At gusto o kamahal-mahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang witir. Fa'autiru. Magsala kayo ng witir, ya ahlal Quran. O kayong mga naniniwala sa Quran o angkan ng Quran. Insyaallah,
na iparating ko ang mga mensahe na ito. Na tayong lahat ay gusto natin, nag-uusap tayo ng pagpapatatag, maging mudawamatu ala al-a'mal, maging tuloy-tuloy ang ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yun. Ingatan mo yung sunnah mo sa Fajr at ingatan mo yung salatul witr. Hindi lang ito, pero kung tayo ay pipili sa napakaraming mga pagsamba, ito ang salatu al-witr, salatu raka'atil fajr, 2 rakaat ng Fajr, at ang salatu al-witr. Meron ako nakausap isang non-Muslim. Pag tayo nagpapaliwanag, ang Islam ay shahadatul la ilaha illallah, tapos ito ay sala, ganyan. Sala, nagka-interest siya sa sala. Sabi niya, sala, ilang beses? 5 times a day. Meron kaming Fajr, madaling araw, dhuhur, ganyan. Wow! Ganyan kayo kay religious? 5 times talaga kayo nagsasala sa araw-araw? Nagugulat talaga yung mga hindi mga Muslim pag sinabing 5 beses ka nagsasala sa isang araw. At para sa kanila, ito ay napakalaking obligasyon na pinanghahawakan mo sa iyong pananampalataya. Tama, mali. Kasi yung ibang mga tao, hindi man talaga nagsasala. O hindi nagsasamba sa Diyos. Kaya pag nakakita kang hindi Muslim, at nandyan yung pagkain, at bago siya sumubo, kung ano ginagawa niya, nagpapasalamat siya sa Diyos. Bakit? Dahil kakain siya. Nakikita ng mga kapwa niya hindi Muslim, religious. Tingnan mo, bago sumubo, bawal sumubo dahil kakain Pero, ang mga Muslim nagsasala ng 5 beses ang araw, pero pagkakain, Bismillah. Allah, Bismillah. Nakikita niyo kung anong pinagkaiba? Dahil, pag nagsala ka ng 5 beses isang araw, hindi ka religious, hindi ka salih, hindi ka payos, hindi ka banal. Ano yun? Tumupad ka pa lang sa iyong obligasyon. Hindi pa tumaas yung antas mo na ikaw ay banal na tao dahil nagsasala ka ng 5 beses isang araw. Wala pang espesyal na nangyayari sa buhay mo. Wala pa. Ano pa lang nangyayari? Ikaw ay tumutugon pa lang, tumutupad pa lang sa obligasyon mo sa Panginoon mo. Bakit? Nagsasala ka 5 beses isang araw. Pag sinabi nating religious sa pagitan natin, ito common term kasi ito na binabanggit natin ngayon, religious. Siguro sila yung nagkikiyamul lail, tahajjud, nagpapasting ng Somo Dawud, Ayyamul Bid, yung mga sunnah na fasting. Ito sasabihin natin, ito mas nakakaangat ito sa amin. Bakit? Gumagawa siya ng mga sunnah na pagsamba. Hindi pa pumapasok doon. Sino nakaka-realize niyan? Tayo sa loob natin sa Islam. So, subhanallah, nakita natin na ang ating mga obligasyon, ang ating mga ginagawang sala ay napakalaki na naitutulong sa atin para tayo ay mapabilang sa mga tumutupad ng obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, merong isang matanda, isang write-up ito, siya ay hindi nagpahuli sa sala kahit kailan. May edad na siya at palagi na lang bago ang adhan, nandun na siya. Yung imam, muadzin, nahihiya sa kanya. Nauuna siya Imagine, nahihiya sa kanya, bakit? Pag nahuli yung umuadzin, pagbubukas ng pinto ng masjid, nandun na siya. Takal mo Okay? Nauuna siya, palagi siyang nandyan, talagang walang puknat sa sunnah, kumpleto lagi. Isang araw, lumapit siya sa imam.